Normally, ang battery kaya niyang magtagal ng more than 2 years or 40,000 kilometers sa mga private use. Pero sa mga public use, swerte na yan na umabot ng more than 1 year. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yon, meron na naman tayong na-receive na question na related sa car battery at ilang taon daw ba ang tinatagal ng isang car battery o ilang kilometers yung tinatagal. On my personal experience, no, like for example, ito, private use namin tong kotse na to. And more than 2 years talaga ang tinatagal ng battery pag dito sa kotse na to. O actually, umaabot pa nga siya ng halos 3 taon bago magka-problema. Pero dun sa aking isang kotse, which is pang public use yun, araw-araw tumatakbo, swerte nang umaabot talaga ng 1 taon ang isang battery. Pero on my own experience, talagang umaabot naman siya ng both private or public use, nasa 40,000 kilometers talaga ang tinatagal ng battery. So depende kung ano yung mauna. Ito yung suggestion ko sa inyo, no, kung sakali man na syempre gusto natin reliable yung kotse, pag in-start natin siguradong okay yung battery. Kasi yun, isa ang battery sa mga top reason kung bakit hindi nag-i-start ang sasakyan. So, ito yung scenario dyan. Pag ayaw mag-start ang sasakyan ninyo, wala kayong ibang dapat galawin o gawin, mag-focus lang muna kayo sa battery. So, it's either ipa-check ninyo yung battery, ipa-jumpstart ninyo, ipa-check ninyo sa car shop, sa battery shop, ipa-evaluate ninyo yung battery ninyo, or ipa-charge ninyo, or gumamit kayo ng jump starter, or gumamit kayo ng ibang battery. So doon muna kayo mag-focus, no? Kung sakali man na ayaw mag-start yung sasakyan ninyo. Lalo na kung halimbawa yung mahina na yung busina, napapaus yung busina, pwedeng lobat. Or halimbawa, merong ilaw sa instrument panel pero hindi talaga nag-i-start. Or meron mang ilaw pero mahina yung ilaw. So yun yung mga indication, Pero doon sa question, ilang taon nga ba? Yun, 2 taon yung pinaka-safe. Kung ako magsasuggest sa inyo, kung gusto niyo maging sobrang reliable yung kotse ninyo, kung private use yung sasakyan ninyo, which is marami namang nanonood siguro sa akin na naka-private use talaga yung sasakyan nila, pagdating ng 2 years, okay, maghanda na kayo magpalit. Now, ang suggestion ko sa inyo, kung private use talaga yan, pagdating ng 3 taon, 3 taon sira man o hindi yung battery, palitan ninyo. Yan yung pinaka-suggestion ko sa inyo. Kumbaga, ang battery kasi, ang normal na warranty niyan, 21 months. Or sabihin natin 24 months, yan yung normal na warranty niyan So, 2 taon. Now, commonly sa mga private use, okay pa yan sa loob ng 2 taon. Pero pagdating ng 3 taon, dyan na yan parang hindi mo na sigurado yung reliability niyan. So dun yun na pag-isipang palitan o paghanda ang palitan. Then siguro doon sa tanong na ano bang mas okay, yung mga mamahaling battery o yung mga mumurahing battery, o yung meron kasi talagang mga kilalang kilala which is mahal. Meron namang hindi masyadong kilala, medyo mura. Sa mga private use talaga, okay naman na mag-invest na kayo dun sa mahal. Ang pinaka ko dyan is pwede nyo namang i-balance yan like for example, magkano ba yung battery? Ilang months ba yung kaya nilang ibigay? Kasi merong sabihin natin i-divide mo lang naman yun per month. Makikita mo naman kung sino yung mas mura. Meron kasing mahal, then pwedeng 21 months. Meron namang mura, pero 18 months lang. So sabihin natin i-divide mo. Kung sa tingin mo kung saan yung mas okay, di dun ka. Pero hindi rin naman kasi mag-aano dun sa dun sa presyo rin, no? Dun din sa after sales. Kasi ito nakarelay na to dun sa dealer. Yung dealer na bibilhan ninyo. Kumbaga, halimbawa nasira yung battery na to. Ano ba yung standard procedure nila pag na-confirm na sira? Replace ba agad or pahihintayin ka pa? Yan, kasi may mga dealer na pag nakita nilang sira,
replace. Wala nang pag-uusap. Meron namang iba na i-observe pa po namin yan. Ang maganda lang doon, pag gano'n naman, ang tanong, meron ba silang pinapahiram na service battery? Kumbaga, pwedeng ipapahiram muna sa'yo ng ilang araw, then babalikan mo, i-confirm kung ano ba talaga yung problema ng battery. Then, kung nakita naman nila na talagang defective na yung battery, i-replace nila ng bago. Normally, bago naman talaga dapat ang ipinapalit. So, yun yung itanong ninyo sa inyong dun sa inyong dealer. Gaano ba kaganda yung way of service nila? Doon na nagkakatalo-talo minsan. Kasi yung warranty standard naman eh. Kumbaga, warranty kung sira, papalitan. Pero ang tanong dyan is kung replace ba kagad, kung ito yung binili ko, or kung hindi man papalitan agad, mapapahiram ba kayo ng service battery? Now, kasi ang hirap naman tumakbo na may worries ka, 'di ba? Na magi-start kaya to. Yun yung pinakamahirap eh. Pero yun nga, doon sa question pa rin, balik tayo doon sa question. 3 years, palitan nyo na. Now, kung public use naman yung sasakyan ninyo, araw-araw tumatakbo, pag umabot na kayo ng 1 taon, palitan nyo na. Yan yung suggestion ko sa inyo. So, depende talaga, no? Mahirap din kasing magpatagal talaga ng battery, lalo na kung alam nyo naman na anytime soon, masisira. Kaya, isang suggestion ko na rin sa inyo, no? Mag-invest kayo ng konti. Bili kayo ng jump starter. Yan. Marami namang jump starter na available ngayon. Merong branded, meron namang medyo alanganin, no? Pero both naman okay, nagpe-perform naman. Based on experience, halos okay naman yung mga na-try ko mga jump starter. Meron around 1,000 pesos, okay naman. Meron naman talaga yung medyo branded, nasa 3,000 pesos, okay na okay din. So yun, invest kayo doon. Kasi hindi natin alam talaga kung kailan masisira yung battery. Kahit minsan nga may mga pagkakataon pa nga 6 months pa lang may problema na eh. Syempre hindi meron din factory defect, 'di ba? Hindi naman mape-perfect yan ng manufacturer, kaya nga nilalagyan ng warranty yan kasi nga pwedeng masira. Okay? So, yun, invest kayo sa jump starter para at least it's either yung jump starter na parang power bank wag yung kable, maghanap kayo ng maganda. Kasi merong may na-try akong kable before. Mura siya sa online. Ang problema, kung totally drain yung battery, hindi niya kaya mapa-start. Kahit magpa-jump start ka pa sa malakas na battery o malaking sasakyan, hindi kaya. Kasi ang problema, ang ganda ng wiring, ang issue, ang nipis nung copper sa loob. So yung titignan ninyo, dapat makapal kasi yung copper. Minsan ito on experience, mas maganda pa yung ginamit yung wire ng kuryente, yung number 10. Mas maganda pang gawing jump starter yun. Masigurado pa kaysa dun sa nabibili sa online na yung may kulay pula tsaka kulay itim. Tas ang ganda ng wire, makapal yung wire pero puro balat. Hindi talaga yung copper. Yung copper yung pinag-uusapan dun eh. So ganun nga paps, no? Kumbaga ako personally sa kotse ko, may dala akong jump starter, may dala din akong cable. Yung cable ginawa ko na lang. Bumili na lang ako sa online ng nung alligator jack. Tapos naghanap ako sa bahay namin ng wire na number 10. Yun na yung ko. So dalawa yung akin para saan man ako magka-problema, may makita man ako may problema na kailangan ng rescue, kung battery lang naman yung issue, edi magagawa ko, matutulungan ko sila. Yun, actually yung kaibigan ko dati, nagparking kami sa isang parking space, then ayaw na mag-start nung kanyang sasakyan. Buti meron akong jump starter, pinairam ko, then okay na. Actually hiniram pa nung isang truck. Sakto rin na nawalan din ng battery, nag-start din. So ganun mga paps, no? Sana nakakuha kayo ng konting idea with regards to battery. 3 years mga paps, okay na nating i-replace yan. Huwag na nating tipirin yan para reliable. Then pag okay pa naman yung battery na yun, normally maghanap kayo ng bibili. May mga bumibili yan, pwede nyo maibigay ng maganda-gandang presyo kaysa doon sa sira. Kasi pag sira, mura na yun. Pero pag medyo ayos pa yung battery, minsan binibili pa ng okay. So yun mga paps, no? Sana nakakuha kayo ng konting idea. Kailan kayo nagpapalit ng battery?